naman. So, number 39. Association with sink and faucet aerators and humidifiers used with ventilators in the ICU is most commonly a factor in outbreaks of infection with which of the following microorganisms? Sino kaya dito yun? Kaya usually pagdating sa ICU, kahit mga bulaklak hindi natin pinapayagan kasi yung mga tubig doon pwede maging humidifier, pwede siyang mag-cause ng infection. Kaya nagkakaroon tayo ng nosocomial pneumonia. Number one cause of nosocomial pneumonia, the answer is Doc, wala po naka-share screen. wala bang naka-share screen? Nakalagay dito. Wala po. Sige, wait, stop ko muna. Ulitin natin. Nakikita na? Kita na ba siya? Kasi Meron na dito po. na... Meron na po, Doc. Okay, game. So, ano daw ang bacteria na associated with humidifiers used sa ventilators o aerators na nagkakos ng outbreak infection sa mga hospitals, especially the ICU? A po. A, very good. There's Pseudomonas aeruginosa. Kaya nga kay Pseudomonas, especially sa ICU, nagbibigay tayo ng third generation o fourth generation antibiotics, minsan combination pa. Tas lahat ng possible source of water no hindi natin pinapayagan. Kasi pwede silang tumibo doon. Lalo na yung mga patients sa ICU, di ba, they're immunocompromised. Next. All of the following daw are methods of viral penetration except sino kaya dito? D po. D, very good. Your egress. Ano bang ibig sabihin pag nakita natin yung word na egress? Hmm? Sino nakakaalam? Ano kaya ibig sabihin ng egress? Okay. From the word egress kasi, ibig sabihin na yan, lalabas. The question natin is viral penetration. So, egress kasi, paglabas siya. Kaya kailangan sa viral penetration makapasok. So, dun pa lang, alam na natin yung from definition, mali siya. Fusion possible siya para makapasok. Pinocytosis, it's what we call cell drinking, pwede din. Transverse method of penetration, pwede din siya. Next. Pleomorphic gram-positive bacilli best describes. Ayun na, binigay na. Pleomorphic daw siya. Minsan, kinoconsider din siya as Chinese characters. Sino kaya dito? Letter B po. Letter B, your Corynebacterium pseudodipterium. Yung sa Corynebacterium pseudodipteryticum, para din siyang Corynebacterium diphtheriae, no? They have their similarities when it comes to structures. One of the common similarities is pleomorphic sila. Kaya parehas din silang kinoconsider as Chinese letter. Next. Your N-acetyl muramic acid is located where? C po. Okay, very good. No, your C, your peptidoglycan. Ano tong teichoic acid na to? Saan natin nakikita ang teichoic acid? Gram positive or gram negative? Gram negative Gram po. positive po. Okay. So, it's actually gram positive. Ingat tayo dyan, no? So, ako din nung una, before, Like, akala ko si teichoic acid is for your gram negative. Pero books kasi sinasabi nila, special characteristic to ng mga gram positive na meron silang tinatawag na teichoic acid. Now, question. Dito, lipopolysaccharide. Pag halimbawa nakalagay dito is lipo-oligosaccharide, sinong bakterya dapat nating isipin? No? Importante kasi itong mga structures na to minsan nagtatanong eh. So lipopolysaccharide halos lahat ng bakterya yan eh. Paano pag sinabing lipo-oligosaccharide? Sino kaya yung bakterya yun? Okay, Neisseria so, po, sir. Syria okay, po. very good. No, yung Neisseria. So yung Neisseria is a gram-negative diplococcai or it's a gram-negative diplococci na kayang mag-utilize ng glucose pero hindi kayang mag-utilize ng maltose or ng lactose. Unlike your Neisseria meningitidis. Importante pa dito, meron siyang capsule
pero useless, no? Walang silbi. Next, there is an outbreak of water diarrhea in 6 members of a party of 20 na kumain daw sa Chinese restaurant. Fried rice is implicated. Fried rice? So, saan natin nakikitang fried rice poisoning? Letter B. B po. Letter Bacillus B. cereus. Okay, very good. The letter B, Bacillus cereus. Rotavirus, usually infants yan. Norwalk, usually mga fish o seafood natin nakikita to. Staphylococcus aureus, usually mga mayonnaise. Giardia lamblia is usually fecal oral to. Okay. Giardia lamblia, ano ba siya? Bacteria ba siya? Virus ba siya? Parasite? Parasite. Okay, very good. Anong motility related kay Giardia lamblia? Falling leaf po. Falling leaf Okay, po. very good, no? Falling leaf motility. Pag dinignan natin siya sa microscope, anong itsura ni Giardia lamblia? Parang may Man eyeglasses. with eyeglasses. Okay, very good. Old man with eyeglasses. Next. Patients with severe diarrhea should use stool precautions to prevent nosocomial infection with meron daw siyang severe diarrhea. Kailangan natin gumamit ng stool precautions to prevent nosocomial infection. Sino kaya to? Sino dito sa mga bakteryang to? O wait lang muna, sige. O, pag-usapan sige, o clue, bacteria. Sino sa mga to ang bacteria? Hindi, sige, pangit pala yun. Wait lang. Okay, ganito na lang. Remember, meron siyang severe diarrhea at nosocomial infection. Usually, ang nosocomial infection, nakukuha natin to pag immunocompromised tayo. Sino dito sa apat na to ang usually associated sa mga immunocompromised? Dok, wala po yung choices. Ay, ayan, nakikita na. Scroll po na. Kaya lang bakit nakaganyan siya? Wait. Ay, lumayo na pala ako. No, wait lang. Ayan, kita na siya. Wala pa rin po. Wala po. Sige, babanggitin ko na lang. No? Letter A, Ascaris lumbricoides. Letter B, Isospora belli. Letter C, Giardia lamblia. Letter D, Cryptosporidium parvum. So, sino dun sa apat na yun ang associated with diarrhea with immunocompromised patients? Ulitin ko choices, Ascaris lumbricoides, Isospora belli, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum. Yung parvum po. Okay, very good. Si C. parvum. Kaya nga usually, ang C. parvum kasi, pag tayo mga healthy individuals nakakuha nito, magkakaroon tayo ng diarrhea panandalian. Pero if meron kang AIDS or immunocompromised ka, magkakaroon ka ng severe diarrhea. Anong treatment natin dito? Usually, ang treatment natin dito is your antiretroviral drugs. So, hindi tayo nagbibigay ng gamot para patayin si Cryptosporidium parvum. Ang pinaka-ginagawa natin is nagbibigay tayo ng antiretroviral drug para tumaas yung ating CD4 count. Kasi kung sumaas yung CD4 count natin, magiging less yung symptoms natin. Kusa tayo makakalaban sa kanya. Next, 45. Nakikita na yung 45? Hindi po. Wala po. Wala pa rin. Tayo nga lang. Ano nangyayari? Ngayon, kita na siya. Kita na po, Dok. Okay, game 45. In any case, a clue indicating that the causative agent is an obligate intracellular pathogen transmitted by arthropod bites should lead you to which of the following group of organisms? Obligate intracellular daw siya. Yun yung unang clue. Pangalawa Letter na D. clue. Okay, very good. Letter D. Yung spirochetes at leptospira, paano natin nakukuha to? Diba, leptospirosis, one of the most common is wading in the flood.
So pag nag-wade sa flood, tas may sugat, pwede pumasok dun yung bacteria. Your rickettsias are the one usually transmitted by arthropod bite. And remember, rickettsias, including your anaplasma, all of them are obligate intracellular. Ibig sabihin ng obligate intracellular, kung hindi sila makakapasok sa loob ng cell, hindi nila kayang mabuhay. Okay, next. Exotoxin A most closely resembles the action of which other microbial toxin? Exotoxin A, usually nakikita to kay Pseudomonas. Closely resembles daw the action of which other microbial toxin? Clue. Nagkakos siya ng inhibition of your elongation factor. C. Okay, very good. C. No, your diphtheria toxin. Shiga toxin, associated siya saan? Sa hemolytic uremic syndrome. Kasama niya dyan si EHEC, no? Kasi enterohemorrhagic E. coli. We have your heat labile toxin ng E. coli na nagkakos ng usually ng diarrhea. We have your Vibrio cholerae toxin. Nagkakos siya ng watery diarrhea na rice watery stools. Next. Which of the following parasitic organisms is acquired by ingestion of poorly cooked freshwater crabs? Sino ang second intermediate niya, crabs? Letter A po. A. Letter A, very good. Si Schistosoma japonicum tsaka mansoni, paano natin nakukuha to? Larval penetration. Very good, larval penetration. Si Diphyllobotium latum, tsaka si Opes torchis, anong second intermediate host nila? Freshwater fishes. Okay, very good. No, your freshwater fishes. Next, 48. Causative agents ng mild and acute respiratory tract infections, conjunctivitis, tsaka pharyngitis in humans are caused by? Pag-usapan na natin ito kanina. Adenoviruses. Okay, very good. No, your adenoviruses. Your rotaviruses, ano ulit sila associated? Infantile gastroenteritis. Okay, very good. What about your herpes viruses? Diba? Marami yan. Yung herpes virus natin, herpes simplex 2, herpes simplex 3. Opo, Doc. Diba? Okay, what about your arena viruses? Saan kaya yung mga arena viruses? Okay, your arena viruses are more of, ano yan? Yan yung mga Lassa fever. Your arboviruses naman, ito yung mga nakukuha natin usually sa mga insect bites. Next, vaccine component of your rubiola. Ano daw ang vaccine component ng rubiola or ng measles? Letter D po. Sir? Okay, letter D. Kaya nga sila measles, mumps, rubiola, no, tsaka sila varicella. Dahil living sila, buhay sila, pinahina lang. Hindi natin to binibigay kanino sa mga immunocompromised, hindi natin binibigay kanino sa mga pregnant. Kasi itong mga bakterya to, buhay pa sila. Pinahina lang sila kasi kayang labanan ng immune system natin. Pero kung sakaling mahina ang immune system mo, pwede silang mag-cause ng infections. Kasi technically, mas malakas sila sa immune system. Your toxins, usually ito yung mga diphtheria toxin, toxoid would be like tetanus toxoid. Yung mga killed, one of the good examples would be your, for your killed, pwede yung Hepa B, or pwede din yung, sometimes yung diphtheria tetanus, no? They are killed or inactivated one. Next, last, patients with acquired immunodeficiency syndrome frequently develop pneumonia caused by what? C po. Letter C, your pneumocystis carinei. Si Babesia microti, anong kailangan natin pala tandaan dito? Anong dapat makikita sa microscope? Maltese cross formation. Very good. Maltese cross. Candida species sa AIDS, anong usually nakikitang sakit dito? Saan to usually nag-aatake? Sige, baka lang matanong, for Candida, it's usually esophageal candidiasis. Pag nakita niyong nagkaroon ng infection sa esophagus sa kanyang Candida infection, isipin niyo na kagad si AIDS. Toxoplasma gondii nga, sa nakikita, anong animal ang usually related kay Toxoplasma? Cats. Cat. Domestic cat. Cats. Okay, very good.
Cryptosporidium species nga, anong sakit ulit? Anong general symptom natin pag may Cryptosporidium ka? Kaya last na yun, no? Cryptosporidium. Anong sakit ang usually associated dito? Pag may AIDS ka, magkakaroon ka ng anong symptom? Ako, mukhang nakalimutan na. Remember, pag may Cryptosporidium ka, nagkakaroon ka ng severe diarrhea, especially if may AIDS ka. Ano nga ulit gamot natin kung nakikinig kayo? Anong gamot natin na binibigay, primary treatment kay Cryptosporidium? Antiretroviral drugs. Okay, very good. Yung antiretroviral drug. So that's it for now. So yun yung ating quiz number 2. Meron ba kayong question for our quiz number 2? Wala naman. Okay. So now, for your midterms exam, yung midterms exam nyo would be 100 items and a lot of the questions there would be cases. Ngayon kasi puro quiz lang to. So direct to the point na. So question, sagot, tanong, sagot, tanong, sagot. Kaya pagdating sa discussion din natin, wala tayong masyadong na-discuss. Kung ano yung tanong, yun lang din yung sinagot natin. Pero pagdating sa midterm exam, cases na talaga to. So dito, hihimay-himayin na natin lahat ng mga characteristics nila. Okay? So make sure prepared kayo, mag-aral ng maayos kasi malaking percentage to ng grades nyo, no? Kasi midterm exam na to. It's 100 items. Tapos, ngayon tinitignan ko siya, nasa 14 pages kasi yung exam natin. So mahabang cases talaga siya. So 14 pages yan. So make sure to prepare. Basta make sure pag nag-aaral kayo or nag-take ng exam, basahin, tignan yung mga characteristic na biochemical. Once kasi nakita niyo yung mga biochemical, pag alam nyo hindi siya part, example for the choices, nakalagay dun sa question, catalase positive. Tapos nakita nyo sa choices is streptococcus, eliminate na kagad. Kasi alam natin na catalase negative siya. Diba? Pag nakita nyo doon sila Listeria, sila Micrococcus, Staphylococcus, at least magkakaidea na kayo, okay, tanggal si Streptococcus. Listeria, catalase negative ba siya? Hindi ka sure, sige, lagyan natin question mark. Sure ka kay Staphylococcus. Ngayon, tignan natin yung ibang mga question, iba pang characteristic, pasok ba kay Staphylococcus? Pag pasok, alam na natin yung sagot. So kung hindi ka sure, nabawasan mo si Streptococcus, instead of 25% yung chance, tumaas ng konti kasi 3 na lang yung pagpipilian. So as early as now, sanayin nyo na sarili nyo mag-practice ng test-taking skills. Kasi sobrang magagamit nyo siya when it comes to your board exam. Meron bang any questions regarding the midterms and other topics? Wala naman? Okay, sige. So next week, since last meeting na din naman natin yun, kakausapin ko si Sir Dante kung pwede natin gawing face-to-face, no? Para at least makakapag-participate din lahat. Tsaka since nationally kasi siya ng buong midterms exam, malaking points. At least makikita nyo na mismo doon, no, kung ano yung naging sagot nyo, bakit yun yung sagot, mas makakapag-ano kayo. Okay? Pero ko-confirm ko pa kay Sir Dante, so pa-wait na lang kung ano yung sasabihin niya. If wala nang ibang questions, so we're dismissed. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Doc.